Si Kafka Habino, isang matandang lalaking pangit at talunan, ay namumuhay sa isang mundong puno ng mga halimaw na parang Godzilla na tinatawag na kaiju, na palaging sumasalakay sa mga lungsod sa buong Japan. Pangarap niyang maging isa sa mga elite na tagapagtanggol ng sangkatauhan na pumupuksa sa mga halimaw na ito, ngunit siya ay masyadong mahina, kaya't nagtatrabaho na lang siya bilang isang sweeper. Ang trabaho niya ay linisin ang mga labi ng bangkay ng kaiju. Kapag lumitaw ang mga halimaw na tulad ni Godzilla, o kilala rin bilang kaiju, sa iba't ibang bahagi ng Japan, ang buong bansa ay nagkakagulo, at pinapalikas ang lahat ng mamamayan patungo sa Emergency Evacuation Center. Isang kaiju ang naghasik ng lagim sa lungsod, kaya't napapaisip ang mga tao kung ito na ba ang kanilang katapusan. Sa kabilang banda, agad na naglalabas ng military unit ang gobyerno upang labanan ang halimaw. Natukoy ang lokasyon at ang sukat nito, humigit kumulang 60 metro ang haba, kasing taas ng isang gusaling matayog. Pinalibutan ito ng mga sundalong armado at pinaputukan ng mga misail. Umungol ito sa sakit pero tila ba kagat lang ito ng lamok. Ang elite force na tinatawag na Defense Corps 3rd Division ay sumali rin sa labanan. Isang babaeng sundalo na may suot na mask ang gumawa ng mala-aksyon na pasok, tumalon mula sa helicopter habang may hawak na assault rifle. Sumunod ang marami pang sundalo at sinimulan ang offensiba sa kaiju upang ilihis ang atensyon nito. Samantala, ang kanilang pinuno, ang babaeng sundalo na si Mina Ashiro, ay nag-aim gamit ang isang specialized na sandata na ginawa para lang pumatay ng kaiju. Pinaputok niya ito sa puso ng kaiju, at sumabog ito sa maliliit na piraso, na nagpatunay na hindi dapat maliitin ang mga tao. Pagkatapos ng laban, dumating ang sweeper team sa lugar ng labanan upang linisin ang mga bahagi ng halimaw na nagkalat sa paligid. Habang naghahanda ang mga makina para linisin ang lugar, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na si Kafka Habino, na noon ay nanunood lang mula sa malayo habang kumakain ng hamburger, ay ipinakitang isa rin pala sa mga trabahador na dapat maglinis. Si Kafka, na bahagi ng grupo ng mga tamad at talunan na tinatawag na sweepers, ay iniisip kung kailan siya magkakaroon ng break. Nagsimula silang magtrabaho ng walang gana, habang ang Defense Corps na nakapatay ng kaiju ay tinatanggap ng mga mamamayan na parang mga bayani dahil sa matagumpay nilang pagtatanggol. Apparently, sa loob ng maraming taon, hindi pa sila nabigo o nasugatan sa anumang laban. Si Kafka, na matagal nang nagnanais na maging miyembro ng 3rd Division ng Defense Corps, ay dumaan sa kanila at pilit na hindi pinapansin ang mga bayani. Bumalik siya sa trabaho. Sabi ni Kafka, nagsisimula lang ang laban ng kanilang team pagkatapos ng laban ng 3rd Division. Ipinagmamalaki pa niya na mas mahirap ang kanilang trabaho kaysa sa mga sundalo ng 3rd Division. Pero kahit kailan, walang sinuman sa lungsod ang nagpapahalaga sa kanila o nagpapakita ng pasasalamat. Ayaw man niya, pinutol niya ang balat ng halimaw at sinimula ng paghiwa ng laman nito. Biglang, isa sa mga kasamahan nila ay aksidenteng naputol ang namuong dugo ng kaiju, at ang mainit na dugo ay kumalat at napaso ang kanyang tuhod. Agad na lumapit si Kafka para gamutin ang sugat ng kasamahan. Dahil sa karanasang ito, sinisi ni Kafka ang 3rd Division sa palaging pag-iiwan ng kalat. Aniya, dapat nilang isipin ang mas malinis na paraan ng pagpatay sa mga halimaw. Pero dahil wala siyang magagawa, nagpatuloy siya sa trabaho at ibinunyag na sinabi ng gobyerno na dapat matapos ng sweepers ang paglilinis sa loob ng 1 linggo, kaya't impyerno ang trabaho nila. Walang tulugan, araw-gabi. Isang supervisor ng sweepers ang lumapit kay Kafka at inatasan siyang linisin ang isa pang lugar. Kulang daw sa tao roon. Ngunit ang lugar na iyon ay punong-puno ng bituka ng kaiju, kaya't naawa ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Dahil ang paglinis ng bituka ng kaiju ay kinadidirian ng lahat. Pagdating ni Kafka sa lugar, bumigay ang katawan niya sa baho ng dumi na lumalabas sa mga bituka ng halimaw. Pero buo pa rin ang kanyang loob na tapusin ang trabaho, kaya't mabilis niyang tinabas ang lahat at umuwi ng gabi, matapos ang isang impyernong araw. Pagkahiga sa kama, binuksan niya ang TV para manood ng kaaya-ayang palabas, pero hindi niya makalimutan ang amoy ng kaiju na nakadikit pa rin sa balat niya. Inilipat niya ang atensyon sa balita tungkol sa 3rd Division. Pinuri ng media ang kanilang leader na si Captain Mina, na naging pinuno ng division sa edad na 27. Hindi lang iyon, nakapatay na rin daw siya ng mahigit 100 kaiju, kaya't isa siya sa pinakamagaling na elite fighter sa bansa. Si Kafka, na labis na napahanga sa tagumpay ni Mina, ay ibinunyag na dati silang matalik na magkaibigan noong bata pa sila. Noon, si Kafka ang palaging may pangarap na pumatay ng kaiju at inanyayahan si Mina na sumama sa kanyang misyon. Si Mina, na dating iyakin, ay nangganyo sa mga salitang iyon at naging determinado rin. Naabot niya ang pangarap na puksain ang mga halimaw na Sam-Iris sa kanilang bayan.
Ngunit si Kafka ay nabigo. Ngayon, isa na lang siyang sweeper na naglilinis ng dumi ng mga patay na halimaw. Nagtataka siya kung bakit naging ganito ang buhay niya at paano siya naging talunan. Habang nararanasan ang midlife crisis, pinakalma niya ang sarili gamit ang coping mechanism, inuulit-ulit niya sa sarili na mahalaga rin ang kanyang trabaho sa pagtulong sa lungsod. Pinapaniwala niya ang sarili na maganda ang kanyang kwarto at nakakakain siya ng gusto niya. Pero alam niyang hindi sapat iyon para mapawi ang kagustuhang gumawa ng mabuti. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng sweepers at nakilala si Ishikawa, isang part-time student na gustong maging cleaner. Si Ishikawa ay nariyan lamang para sa experience na makalapit sa kaiju, dahil gusto rin niyang sumali sa Defense Corps balang araw. Narinig ito ng higher-up ng sweepers na si Tokuda, at pinagtawanan si Ishikawa. Sinabi niyang si Kafka ay dati ring nangangarap sumali sa Defense Corps, pero ang pangarap ay nalibing na. Nais malaman ni Ishikawa kung bakit sumuko si Kafka. Ang sagot ni Kafka ay simple, kulang ang kanyang sipag at galing para matanggap sa Defense Corps. Kaya payo niya kay Ishikawa, huwag na lang mag-aksaya ng panahon. Ngunit na-offend si Ishikawa at sinabi niyang, hindi siya tulad ni Kafka, at hinding-hindi siya susuko sa pangarap niya. Nagpatuloy ang trabaho, at muli, si Kafka ay naatasang linisin ang mga bituka ng kaiju, ngayon kasama si Ishikawa. Habang lunch break, nawala ang gana ni Ishikawa, kaya binigyan siya ni Kafka ng vitamin drink at nosebuds para bumuti ang pakiramdam niya. Sa interaksyong ito, naging mas malapit sila sa isa't isa at mas nag-enjoy sa pagtatrabaho. Pagkatapos ng araw, muling lumapit si Ishikawa at nagpasalamat kay Kafka sa paggabay sa kanya sa unang araw. Inamin niyang kung wala si Kafka, hindi niya kakayanin. Ipinabatid din niya kay Kafka na hindi pa lumalagpas ang age limit nito para sumali sa Defense Corps, ibig sabihin, may pag-asa pa si Kafka. Muli, sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang kaiju na bigla na lang lumitaw sa likod ni Ishikawa at binuka ang bibig nito upang lumunin siya, pero buti na lang at mabilis na nakareact si Kafka at nailigtas ang bata sa pamamagitan ng paghatak palayo mula sa halimaw, binigyan siya ng pagkakataong makatakas. Samantala, inagaw ni Kafka ang atensyon ng halimaw at tumakbo sa kabaligtarang direksyon kung saan tumakas si Ishikawa. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng makipot na pasukan papunta sa isang gusaling under construction kaya agad siyang pumasok at tumalon mula sa gilid nito, alam niyang maaaring ikamete din niya ang pagbagsak. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga sandali nila ni Mina, noong umiiyak ito dahil sa pagkawasak ng kanilang mga kaibigan, pamilya, paaralan, at tahanan sa kamay ng mga kaiju. Pinatahan niya si Mina at nangakong maghihiganti sila sa mga kaiju at sabay silang sasali sa Defense Corps upang patayin ang mga halimaw. Balik sa kasalukuyan, ligtas na bumagsak si Kafka sa lupa pero patuloy ang kanyang pagsisisi na hindi siya nakapasok sa Defense Corps. Pinulot niya ang isang bakal na tubo para gawing sandata laban sa kaiju, ngunit kulang ang kanyang lakas para tamaan ito kaya siya ay malubhang nasugatan at nabali ang kanyang kanang paa. Habang sumusuko na siya sa kanyang buhay dahil alam niyang hindi na siya makakatakas, dumating si Ishikawa upang iligtas siya, sinabihan siyang huwag sumuko sa kanyang pangarap. Upang mailigtas ang dalawang matapang na sweeper, isang misteryosong puting tigre ang dumating at agad na pinatay ang kaiju sa isang iglap lang, dahilan upang manganga ang mga bibig ni Ishikawa at Kafka sa pagkagulat. Pagkatapos ng labanan, lumitaw si Mina sa kanilang harapan at ibinunyag na siya pala ang may-ari ng mabagsik na puting tigre. Ngunit hindi man lang siya tumingin kay Kafka, para bang nahihiya siya sa presensya nito, at agad na umalis. Kapwa isinugod sa ospital sina Kafka at Ishikawa upang gamutin ang kanilang mga sugat. Si Kafka, na hindi makapaniwala sa inasal ng kanyang kababata, ay hindi nagalit bagkus ay humanga pa sa lakas nito na kayang patayin ang isang dambuhalang halimaw sa isang iglap. Hinayla ni Ishikawa ang atensyon ni Kafka at sinabihan itong isa siyang kahangahangang tao dahil isinugal nito ang sariling buhay para sa iba, at dahil dyan, naniniwala siyang nararapat na sumali si Kafka sa Defense Corps. Napagtanto rin ni Kafka na hindi siya dapat sumuko sa kanyang pangarap kahit pa mas mahina siya kaysa sa ibang kandidato, kaya napagpasyahan niyang muling subukan ang entrance test at nagpasalamat kay Ishikawa sa pagbibigay inspirasyon. Sa sandaling iyon, isang maliit na kaiju na kasing laki ng ibon ang lumitaw sa harapan ni Kafka at bago pa niya mamalayan, nakapasok ito sa kanyang katawan at binago siya bilang isang demonic na nilalang na hugis Godzilla, o gaya ng tawag ng ilan, isang murang kopya ng Overlord. Si Ishikawa, na nasaksihan ang buong pangyayari, ay nabigla sa nakakatakot na pagbabagong anyo ng kanyang senior, pero agad niyang napagtanto na sa kaloob-looban nito ay siya pa rin ang parehong tao. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagbigay kay Kafka ng realisasyon, kung hindi siya tatakas ngayon,
siguradong matutuklasan siya ng Defense Corp at papatayin siya. Muling tinamaan si Kafka ng isang flashback tungkol kay Mina noong mga araw ng kanilang pagkabata. Malaking tagahanga si Kafka ng anime at pagbabasa ng manga comic simula pa noong una, bagay na inisip ni Mina na sobrang aksaya lang ng oras kaya lagi niya itong tinutukso dahil sa pagka-obsess nito sa mga kwentong kathang-isip at sa pag-iisip na pwede siyang maging katulad ng mga pangunahing tauhan sa mga manga. Pero sa parehong panahon, nagustuhan din niya ang pagiging nukulat ni Kafka at ang sobrang pagka-overprotective nito, at nagpasalamat siya sa pagiging palaging nasa tabi niya. Balik sa kasalukuyan, wala na sa puso ni Mina ang parehong damdamin. Siya at ang kanyang defense squad ay naabisuhan tungkol sa pagkakita sa isang kaiju sa lugar kung saan na-hospital sina Kafka at Ishikawa, kaya naghanda na ang kanyang team para lipulin ang kaiju. Alam nilang kapag hindi sila agad kumilos ay magdudulot ito ng di-nais na mga pinsala. Samantala, maraming social media pages, news channels, at emergency alarms ang nagbabala sa mga tao sa bayan tungkol sa sightings ng kaiju, kaya pinayuhan silang manatiling alerto at ligtas sa kani-kanilang mga bahay. Sa kabilang banda, sa ospital, si Kafka na ngayon ay naging isang kaiju ay ginagawa ang mahusay na trabaho sa pananakot sa isa pang matandang pasyente. Si Ishikawa na tanging nakakaintindi lamang ay sinubukang linawin ang hindi pagkakaintindihan, sinasabing tao si Kafka. Sinubukan din ni Kafka na ipakita na hindi dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito at nagbigay ng isang wholesome na ngiti, na sa kasamaang palad ay sobrang nakakatakot na ikinawala ng malay ng matanda. Napagtanto ni Kafka na ang kapangitan ay minsan may benepisyo rin, dahil nadiskubre niyang may super lakas siya sa kanyang kasalukuyang anyo. Ang aksidenteng pagkasira niya sa mga pader ng ospital ay nakaalarma sa iba pang mga pasyente na agad tumakbo at tumawag sa Defense Corp para tugisin si Miniature Godzilla. Iminungkahi ni Ishikawa na tumakas si Kafka palabas ng bintana para hindi masangkot sa Defense Corp, at tumalon muna siya upang bigyan ng lakas ng loob si Kafka na sumunod. Nalaman ng team ni Mina na tumakas mula sa ospital ang kaiju na kanilang hinahabol kaya binago nila ang ruta at tumakbo patungo sa direksyong pinagtakasan ng kaiju. Si Ishikawa, na hindi makapaniwalang ang inosente niyang senior ay naging isang kaiju, ay nagtataka kung paano ito naging posible habang tumatakbo palayo sa mata ng publiko. Lumingon siya upang tingnan kung ayos lang si Kafka at nadiskubre niyang lalong lumala ang mutasayon nito, na para bang hindi pa sapat ang kapangitan nito, nagdagdag pa ito ng kasuklam-suklam na katangian at kumain ng ibon ng buhay gamit ang parasitic na dila. Pagkatapos mapawi ang gutom, bumalik si Kafka sa kanyang orihinal na anyong kaiju nang mapagtanto niyang may paparating na panibagong problema. Inakala ni Ishikawa na unti-unti nang kinokonsumo si Kafka ng kanyang panloob na demonyo, ngunit ipinaliwanag ni Kafka na hindi ito ang kaso at biglang sinabi na kailangan niyang umihi. Ayaw niyang mapahiya sa publiko sa pag-ihi sa kalye, kaya nag-isip siya kung paano niya mapapanatili ang kanyang dignidad. Mula sa nakita ni Ishikawa, binanggit niyang parang wala namang gamit si Kafka para gawin ito, kaya ibinunyag ni Kafka na ang kaiju version niya ay gumagamit ng utong para maglabas ng likido. Sa wakas, may silbi na rin daw ang utong ng mga lalaki. Parehong nabigla sina Ishikawa at Kafka sa ganitong paraan ng pag-ihi pero hindi na nila ito masyadong pinansin dahil may mas mahahalagang bagay silang dapat alalahanin. Akala ni Ishikawa ay dapat na silang tumakbo palayo, ngunit inihayag ni Kafka ang kanyang kagustuhang wakasan ang kanyang buhay dahil alam niyang walang babaeng magpapakasal sa kanya matapos malaman kung ano ang kaya gawin ng kanyang mga utong. Nakakagulat na iniisip niyang ang peace nipples lang ang hadlang sa kanyang pagpapakasal kahit na naging halimaw na siya. Sa puntong iyon, inisip ni Kafka na pwede na siyang sumali sa Defense Corp dahil may super lakas na siya, ngunit hindi naniniwala si Ishikawa na pwede pa ito mangyari dahil ang Defense Corp ay laban sa mga nilalang tulad ni Kafka. Doon na napagtanto ni Kafka na baka hindi na niya muling maibalik ang pagkakaibigan nila ni Mina. Sa ngayon, nagtago muna sila ni Ishikawa sa isang nakasarang pasilidad. Bigla, naramdaman ni Kafka na may gumagalaw sa ilalim ng kanilang mga paa at napagtanto niyang isa pang kaiju ang paparating mula sa ilalim ng lupa. Sumabog ito palabas malapit sa kanto. Naabisuhan si Mina tungkol sa pangalawang kaiju sighting, pero nang malamang nasa parehong lugar ito kung nasaan ang kanilang unang target, nagpatuloy sila sa direksyong iyon. Bagamat gustong labanan ni Kafka ang bagong kaiju gamit ang bago niyang lakas, pinigilan siya ni Ishikawa dahil iniisip niyang ito na ang perpektong pagkakataon para magtago habang abala ang Defense Corp sa bagong halimaw. Dahil dito, nagawa ng kaiju ang matinding pagkasira sa lugar na naging dahilan ng kamatayan ng buong pamilya ng isang batang babae. Pilit nitong inililigtas ang kanyang ina mula sa mga guho nang biglang dumating ang halimaw para kumain ng biktima. Dumating si Kafka para iligtas ang araw at isang sucker punch ang pinakawalan niya na nagpalipad sa halimaw palayo.
Natakot sa una ang bata sa anyo ni Kafka pero agad niyang napagtanto na mabuti itong nilalang, kaya humingi siya ng tulong para iligtas ang kanyang inang naghihingalo. Habang abala sila sa pagsadyap sa ina mula sa ilalim ng mga guho, nagkaroon ng sapat na oras ang halimaw para makabalik. Sinabi ni Kafka kay Ishikawa na iligtas ang bata at ang ina. Napuno ng determinasyon si Kafka na turuan ng leksyon ang halimaw. Pinakawalan niya ang pinakamalakas niyang suntok, isang uppercut na sobrang lakas kaya sumabog ang halimaw sa walang katapusang dami ng dugo. Lahat ay napagtanto na mas malakas si Kafka kaysa sa buong defense force. Ang tanging tanong na natitira ay kung paano muling mapapabuti ni Kafka ang relasyon niya sa defense force. Nagpasalamat ang bata kay Kafka sa pagliligtas sa kanila ng kanyang ina, na nagpapaalala sa kanya ng panahon na kasing edad niya si Mina, nagpasalamat din ito sa kanya sa pagiging palaging nasa tabi niya. Naglalakad-lakad sila noon sa mga bukid na parang mga bayani dahil pareho nilang gustong maging isa. Ang alaala na iyon ang nagpapaalala kay Kafka na kailangan niyang sumali sa Defense Force para muling makasama si Mina, at ang hangaring iyon ang nagpabalik sa kanya sa pagiging tao. Ilang sandali matapos nito, dumating si Mina at ang kanyang team sa lugar kung saan lumitaw ang halimaw. Napag-alaman niyang may isang third party na nakatapos na dito, iniwan lamang ang mga patak ng dugo sa paligid. Nagtataka si Mina kung sino ang misteryosong bayani na ito. Tinanong niya ang tanging saksi, ang batang babae. Nagsabi ito na nakakita siya ng isang regular na kaijo na kasing laki ng tao na tumapos sa halimaw gamit lamang isang uppercut. Nakiusap ang bata kay Mina na huwag saktan ang kaijo na lumaban para sa sangkatauhan. Tinawag niya itong God Kaiju, na nagpagulo sa isip ni Mina kung paano nga ba maaaring ituring na mabuti ang isang halimaw. Sa anumang kaso, gumawa ng drawing ang team ni Mina ng Kaiju ni Kafka base sa paglalarawan ng bata at pinangalanan itong Kaiju number 8, na siyang dahilan kung bakit ganoon ang titulo ng anime. Aparentemente, ang Defense Force ay nagbibigay lamang ng codename sa mga Kaiju na itinuturing nilang pinakamapanganib, at kasama si Kafka, 8 Kaiju pa lamang ang nabibigyan ng pangalan hanggang ngayon. Lumipas na ang 3 buwan mula nang unang makita si Kaiju number 8. Parehong sina Ishikawa at Kafka ay nagsimulang magtrabaho muli bilang mga sweeper na parang walang nangyari. Ang mga sweeper doon na nakaalam mula sa balita na bigo ang Defense Corps na mahanap si Kaiju number 8 sa loob ng mga nakaraang buwan ay nagtataka, dahil hindi pa kailanman nabigo ng ganito ang Defense Corps sa kanilang tungkulin. Kahit hinahanap na si Kaiju number 8 ng bawat ahensya ng batas, ayos pa rin ang lahat dahil walang nakakaalam na si Kafka ang Kaiju number 8. Ibinunyag ni Ishikawa na pareho nilang kinuha ni Kafka ang entrance exam ng Defense Corps at panahon na para sa resulta. Gaya ng inaasahan, pumasa si Ishikawa sa unang round ng entrance exams at masayang tumakbo papunta sa pinagtatrabahuhan ni Kafka upang ibalita na pumasa rin ito sa unang round. Si Kafka, na mag-isang nagtatrabaho sa cleanup site, ay nasa anyong kaiju habang kumakain ng tanghalian at biglang sinipa sa tiyan ni Ishikawa dahil masyado siyang kampante, kahit siya ang pinaka-wanted na tao sa bansa. Naisip niyang hindi dapat ipakita ng basta-basta ang anyong kaiju, kaya humingi ng paumanhin si Kafka kay Ishikawa at pinunasan ang kanyang demonic na mukha. Pero nanatili pa rin ang demonic na mga ngipin kahit sa anyong tao, dahilan para mas lalo siyang pag-alitan dahil sa loob ng 3 buwan ay dapat marunong na siyang mag-transform ng maayos. Habang sumisigaw at nagagalit, sinabi ni Ishikawa kay Kafka na ang anyong kaiju niya ay nasa balita na, ibig sabihin alam na ng publiko ang lahat. Kapag may isang taong nakakita sa kanya sa anyong kaiju, malalagot siya. Ngayon na naiintindihan na ni Kafka ang lahat, ipinaliwanag ni Ishikawa kung paano sila hindi napagbintangan na nandoon sa ospital. Ibinunyag niyang pagkatapos nilang talunin ang halimaw noon, agad silang bumalik sa ospital at nagkunwaring nagtago lang sa kanto upang makaiwas sa mga kaiju, na ikinumbinsi naman ng lahat. At oo, nakita sila ng matanda noong panahong iyon, pero walang kredibilidad ang kanyang pahayag dahil sa kanyang edad. Paglipas ng ilang sandali, nakuha ni Kafka ang kanyang resulta pero hindi siya masyadong natuwa kahit papangarap niya ang pumasa sa exam, na ikinagulat ni Ishikawa. Ipinaliwanag ni Kafka na palagi naman siyang pumapasa sa unang round kaya hindi na siya nasasabik, at ipinagmamalaki na palagi lang siyang bumabagsak sa second round ng selection. Pero ngayon na malakas na siya, kumpiyansa siyang mananalo siya sa second round. Gayunpaman, hindi naniniwala si Ishikawa na magagamit ni Kafka ang kanyang superpower sa second round dahil maraming veteranong Defense Corps officers ang mahigpit na magbabantay sa lahat ng examinees. Kahit na ganoon, gusto pa ring subukan ni Kafka ang lahat ng makakaya niya dahil ito na ang huling pagkakataon niyang makahabol sa kanyang kaibigang si Mina. Kaya sa iisang layunin ng pagpasa sa second round, nagsimulang ituring ng 2 sweeper ang isa't isa bilang magkaribal at naghanda para sa mga susunod na mangyayari.
Sinubukang buksan ni Kafka ang bote pero dahil mahina siya, nag-transform siya sa anyong kaiju para mabuksan ito, dahilan para agad mapagtanto ni Ishikawa na ang mandarayang ito ay mapapahamak sa second round. Pagkalipas ng 10 araw, ginanap ang second round ng Defense Force Selection Test sa West Tokyo venue. Dumating sina Ishikawa at Kafka sa test site at namangha sa laki ng Defense Force Headquarters sa West Tokyo. Napansin nila ang maraming armadong sundalo sa paligid na handang rumspond sa anumang abala, dahilan para maisip ni Kafka na kapag aksidenteng nag-transform siya doon, tiyak na mapapadala siya sa Isekai World bago pa niya midlit ang kanyang browsing history. Mas maraming kandidato ang dumating doon, isang lalaking may pink na buhok sakay ng bisikleta, isang pulubing may green na buhok na naglalakad, at isang blondeng naka-tracksuit. Lahat sila'y nagbigay inspirasyon kay Kafka para ibigay ang kanyang buong makakaya laban sa mga kabataang ito. Dumating rin ang isang mayamang bata na may 2 ponytails, may sariling butler, ibig sabihin may koneksyon na siya para makapasok sa Defense Corps. Sinubukan niyang kunin ang atensyon ni Kafka, tinawag siyang uncle, at sinabihang iurong ang kanyang trash truck dahil gusto niyang iparada ang kanyang luxury car doon. Sinabi ni Kafka na maraming bakanteng espasyo pa, pero malinaw na ipinahiwatig ng batang mayaman na gusto niyang doon iparada dahil trip lang niya. Nang simulan niyang makipag-away kay Kafka, nagalit si Kafka at nagpasya na turuan siya ng leksyon. Pero ipinakita ng bata kung gaano siya kalakas nang buhatin niya ang truck ni Kafka gamit ang kamay at itapon ito, na malinaw na nagpapakita na hindi siya pwedeng biruin. Ipinakilala niyang mayabang ang sarili bilang Kikoro Shinomiya. Pagkatapon sa truck, lumapit siya kay Kafka at inakusahan siyang amoy kaiju. Para maiwasan ang pagdududa, sumingit si Ishikawa at sinabing amoy kaiju lang si Kafka dahil sweeper ito at araw-araw siyang humahawak ng kaiju corpse. Ipinahayag din ni Ishikawa na sweeper rin siya, na naging dahilan para tanungin ni Shinomiya kung anong ginagawa ng mga mababang uri na walang social status sa Defense Corps examination. Sa halip na sagutin siya, bumalik si Kafka sa kanyang truck, binuhat ito gamit ang kamay, at ipinarada ito sa bakanteng espasyo para ipakita na hindi siya pwedeng apihin kahit isa siyang matandang walang estado sa lipunan. Si Shinomiya, sa kabilang banda, ay hindi maintindihan kung paanong may ganong lakas ang isang tao na wala namang sariling suit tulad niya, kung saan galing ang kanyang lakas na pinataas ng 100 ulit. Na-realize niyang hindi niya dapat awayin si Kafka, kaya inutusan niya ang kanyang butler na iparada agad ang kotse bago pa man maibalik ni Kafka ang mini-truck. Si Shinomiya, na dating inakalang ang entrance exam ay formalidad lamang at walang kompetisyon, ay ngayon ay naniniwalang magiging interesante ang lahat. Sinabi niya kay Kafka na babawi siya sa kahihiyang tinamo niya. Umalis siya papuntang test hall kasama ang kanyang butler at 2 bodyguard. Samantala, nagalit si Ishikawa kay Kafka dahil hindi na naman ito nag-ingat sa kanyang power sa harap ni Shinomiya. Paulit-ulit na niyang sinasabi kay Kafka na huwag gamitin ang powers niya ng basta-basta dahil kapag may nakaamoy ng kakaiba, siguradong mamamatay siya sa kamay ng Defense Corps o mas masahol pa, gawing eksperimento ng gobyerno. Nang ma-realize ni Kafka ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng paumanhin kay Ishikawa at nangakong magiging mas maingat sa susunod. Sa huli, pumasok sila sa loob ng Defense Corps Examination Center, parehong determinado na makapasa sa exam kahit anong mangyari. Nagsimula ang second round ng entrance exam na may kasamang maraming physical tests na nagpahirap kay Kafka sa kanyang anyong tao. Kahit nagsanay siya ng mabuti nitong mga nakaraang buwan, nahirapan siyang sumabay sa iba at sa huli ay halos hindi natapos ang stamina test. Nalaman niya mula kay Ishikawa na ang susunod na bahagi ng physicals ay ang fitness at aptitude test. Dahil hindi lahat ay may talent sa aptitude, iminungkahi ni Ishikawa na ibuhos ni Kafka ang lahat sa fitness test. Kaya't ginawa ni Kafka ang lahat gamit lang ang kanyang lakas bilang tao, pero agad niyang na-realize na hamina na siya dahil sa edad. Naiwan siya ng mga kasama, kaya't napaisip siyang gamitin ang kanyang powers. Pero dahil sa babala ni Ishikawa, hindi niya ito ginawa at sa huli ay nakuha ang ika-6 mula sa pinakababa sa rankings. Sa kabilang banda si Shinomiya na nakakuha ng mataas na ranggo, ay ipinagyayabang ang kanyang resulta sa pagsusulit sa pamamagitan ng pagpapakita nito kay Kafka. Sabi niya, dapat matutunan na ni Kafka ang kanyang lugar at pinaalalahanan siya tungkol sa mababa niyang katayuan sa lipunan, na iniiwan siyang walang dignidad o respeto sa sarili. Iniisip ni Kafka kung ano ang dapat niyang gawin, pero dahil ayaw niyang lokohin ang pagsusulit para sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaiju powers, nakiusap siya kay Ishikawa na gabayan siya. Samantala, nakuha ni Mina ang listahan ng mga aplikante para sa taon na ito, at nang makita niya ang application ni Kafka, huminto siya sandali,
na tila may nararamdaman pa rin siya para sa lalaking matagal na niyang binaliwala. Mas marami siyang natutunan tungkol sa mga kandidato mula sa kanyang tauhan, at ayon dito, ang unang namumukod-tangi ngayong taon ay si Haruichi Azumo, na nagtapos bilang top ng kanyang klase mula sa pinakareputadong unibersidad sa Tokyo, at tila siya ang pinaka-promising na kandidato ngayong taon. Si Azumo ay naranggo bilang pangalawa sa fitness exam. Habang kinukwento rin ni Ishikawa kay Kafka ang tungkol sa mga kandidato, binanggit niya ang isa pang promising na aplikante na si Iharu Furuhashi, na nasa ikatlong pwesto sa fitness exam at tila natural na malakas. Sunod naman ay ang pinakamalaking pangalan ngayong taon, si Aoi Kaguragi, isang baguhan sa Self-Defense Force ng Japan at siyang nanguna sa fitness exam. Bagamat pinili na siya bilang elite para sa Army Force ng Japan, mas pinili niyang sumali sa Defense Corps dahil layunin niyang talunin ang mga kaiju. Tulad ng tatlong ito, marami pang ibang promising na aplikante na gustong maging elite officers, kaya lalong nahihirapan ang isang mahina at di kilalang gaya ni Kafka na makakuha ng mataas na ranggo sa mga pagsusulit. Binanggit din ni Ishikawa ang pinakabatang babae na sumali sa exam, ang mayamang brat na si Shinomiya, na sa paningin ng marami ay ang pinakamagaling na talento na kailanman ay umiral. Habang sabik na naghihintay ang ibang top candidates na makita kung paano magpe-perform si Shinomiya, naiinggit lang si Kafka sa kanya. Hindi lang iyon, inaapi pa siya nito at binubugbog ng mga bodyguard niya sa harap ng lahat ng kandidato, na nagtataka kung ano bang meron sa matandang unang ito. Bagamat pinahiya siya ni Shinomiya at bumaba ang fighting spirit ni Kafka, mataas pa rin ang kanyang pag-asa dahil ang pangalawang bahagi ng kanilang test ay tungkol sa pag-dispose ng kaiju corpse, eksaktong trabaho ng isang sweeper. Tinipon ng Vice Captain ng Defense Corps 3rd Division na si Hoshina ang lahat ng kandidato at sinimulan ang pagsusulit. Sinabi niya sa kanilang ibigay ang kanilang buong galing sa aptitude test, ngunit laking gulat ng lahat ng ihayag niyang hindi sila magdi-dispose ng kaiju corpse kundi lalaban sila sa buhay na kaiju. Napagtanto ni Kafka na hindi ito kaya ng kahit sino lang, kaya nawalan siya ng pag-asa na makapasa sa ikalawang pagsusulit. Gayunpaman, nagsuot pa rin siya at ang iba pang kandidato ng test gear na ginagamit ng Defense Corps. Habang isinasuot nila ang combat suit, pinapalakas nito ang kanilang pisikal na lakas at kumukonekta sa katawan nila, ginagawa ang bawat neuron ng katawan nila na mas responsive kaysa dati. Sa pinakamahuhusay na sandata para labanan ang kaiju, handa na ang mga kandidato para sa labanan. Nagbigay pa ng paliwanag ang operator na ang combat gear ay may kakayahang mag-unleash ng tiyak na power mula sa katawan ng nagsusuot. Ibinunyag niya na sina Ishikawa at iba pang top candidates ay nakakapaglabas ng halos 15% ng kanilang combat power. Dagdag pa niya, ang suit ay karaniwang nakakapag-unleash lamang ng hanggang 20% ng lakas nito sa unang gamit. Pero nang malaman nilang kayang maglabas ni Shinomiya ng nakakagulantang na 46% ng power ng suit, malinaw kung bakit siya tinatawag na talento ng siglo. Sa kabilang banda, si Kafka, ang talented middle-aged loser, ay bigong mag-unleash ng kahit anong combat power, na siyang dahilan kung bakit walang silbi ang kanyang suit para sa labanan. Dahil dito, napatawa ng malakas ang test examiner dahil hindi pa siya nakakita ng kasing walang talento tulad ni Kafka. Sinubukan pa ni Kafka na pigain ang kanyang potensyal sa pamamagitan ng pagbaluktot ng tuhod, pero alam nating lahat kung ano ang pwedeng mangyari kung patuloy siyang pipiga sa ganoong posisyon. Nang makita ni Hoshina na parang dumudumi si Kafka habang pulang-pula ang mukha, muli siyang napatawa ng malakas at nagtanong kung anong ginagawa ng isang komedyante sa Defense Force exam. Samantala, si Shinomiya na nakakita na ng super lakas ni Kafka, ay nina sa kanya dahil alam niyang sinasadya nitong itago ito sa lahat. Pero kahit palaban ang lahat kay Kafka, sinimulan na rin ng examiner na si Hoshina ang final test. Dinala ni Instructor Hoshina ang lahat ng participants sa field para sa susunod na yugto ng kanilang kompetisyon. Sinabi niya sa kanila na lalaban sila sa isang hanjo at 36 na yoju, mga kaiju na umatake sa lungsod ilang buwan na ang nakaraan at ngayon ay ginawang test subjects. Delikado at nakakatakot sila, kaya isang drone ang susunod sa bawat participant upang tingnan kung sila ay malubhang nasugatan. Kung ang isang participant ay nasugatan ng hindi na kayang magpatuloy, bibigyan siya ng shield at aalisin sa kompetisyon. Gayunman, ibig sabihin nito ay bumagsak siya. Binanggit din ni Hoshina na ang stage na ito ng kompetisyon ang pinakadelikado, at hindi niya inirekomenda ito sa kahit sino, pero kung gusto nilang magpatuloy, bahala sila.
Nagsimula ang laban at lahat sila ay nanood habang si Kikoro ay mabilis na umakyat sa pader at pinatay ang mga halimaw. Sa loob lamang ng 2 segundo, matagumpay niyang natalo ang Yoju 12 at Yoju 3. Pinanood siya nina Ishikawa at Kafka habang ginagawa niya ito at napaisip kung bakit hindi nila magawang maging kasing galing niya. Tinawag ni Kafka ang atensyon ni Ishikawa at sinabing kailangan na rin nilang pumatay ng ilang Yoju. Samantala, nakakaramdam din ng inspirasyon si Ishikawa na lumaban at sinabing yun ang linya niya at kailangan din niyang makapatay ng sapat na Yoju. Sa kasamaang palad, wala silang kahit anong kagamitan na makakatulong sa kanilang pagbaril at wala rin silang armas para sa labanan. Dahil dito, nina sila at nagtaka kung paano nakakapatay ng maraming Yoju si Kikoro habang sila ay wala namang magawa. Habang sila ay nalulungkot, narinig nila ang isa pang anunsyo mula kay Hoshina na nagsasabing nandoon din si Mina Ashiro para lumahok sa kompetisyon at dapat nila itong salubungin sa pamamagitan ng mahusay na performance. Dahil sa kasaysayan nila ni Mina, ayaw ni Kafka na matalo. Tinanong niya si Ishikawa kung alam ba niya kung bakit nagdesisyon ang mga senior na gumamit ng drones at sundan sila. Pakiramdam niya kung ang layunin ay alamin kung ilang kaiju ang napatay ng bawat isa. Maaari na nila itong makita gamit ang sensor sa kanilang katawan. Kaya iniisip niya na ang totoong dahilan ay upang malaman kung paano sila sasali sa aktwal na labanan, kung gaano kataas ang emotional intelligence ng bawat mandirigma, at paano sila gumagawa ng mahihirap na desisyon sa harap ng panganib. Bilang resulta, kahit wala silang combat weapons para labanan ang mga kaiju, dapat tumulong sila sa iba na mas may kagamitan para sa layuning iyon. Pinag-isipan ni Ishikawa ang mungkahi ni Kafka at umalis sila upang tumulong sa iba. Pinanood nila ang ilan sa kanilang mga kasamahan na sinusubukang barilin ang isang kaiju ngunit hindi ito tinatablan. Nang tingnan ito ni Kafka ng maigi, napagtanto niyang nakalaban na niya dati ang kaiju na iyon. Nakuha niya ang susi kung paano ito talunin at naghagis siya ng granada sa kaiju. Ininform niya ang iba na maikli ang paningin ng kaiju pero matalas ang pandinig. Kaya ngayon na nablock niya ang tenga nito, hindi na nito maririnig ang mga putok at kaya nila itong talunin. Pinayuhan din niya sila na barilin ang kaiju sa tiyan dahil iyon ang pinakamahinang parte ng kaiju at doon nila ito matatalo. Sinunod ng mga lalaki ang kanyang payo at nagulat sila na tama siya. Tinawag nila siyang fan ni Kikoro at sumigaw siya na may sarili rin siyang personalidad. Nagpatuloy siya kasama si Ishikawa upang hanapin ang susunod nilang target. Habang naglalakad, hinuli siya ng isang Yojo at itinapon sa pader. Nawalan siya ng ilang tadyang at ilang organs sa katawan habang tinatawag siya ni Ishikawa. Natuklasan ni Hoshina sa kanyang sensors na halos mamatay na si Kafka at nakita rin nilang papalapit ang Yoju sa kanya. Naalala ni Kafka na kapag siya ay nanghina at hindi na kayang magpatuloy o tumakas, ididiskwalipika siya sa kompetisyon at ibig sabihin ay natalo na siya. Ayaw niyang matalo sa kompetisyong iyon kaya sinubukan niyang lumaban. Nakipag-ugnayan sa kanya si Ashiro at sinabing ibigay na ang mga organs niya at dahil ayaw nilang may mamatay, ididiskwalipika na siya. Sinabi ni Ashiro na alam niyang si Kafka ang isa sa mga unang matatalo, at kahit may magandang personalidad at nakakatawa siya, isa lang siyang mahina. Habang malapit na siyang i-shield, isang putok ng baril mula sa likod ang pumatay sa Yoju. Natuwa siya na may nagligtas sa kanya mula sa nakakahiya niyang sitwasyon, pero ang tumulong sa kanya ay walang iba kundi si Kikoro. Sinabi ni Kikoro na iniligtas lang siya nito para hindi siya istorbohin sa kanyang misyon at dapat ay manatili siyang nakahandusay sa sahig na parang duwag habang pinapatay niya ang lahat ng kaiju sa paligid. Umalis na si Kikoro at ininform ni Ashiro si Kafka na bali ang kanyang gulugod, ibigay na ang kanyang organs, at sobrang hina na ng kanyang mga binti kaya hindi siya makalakad. Tinanong siya kung gusto na ba niyang sumuko pero naisip ni Kafka ang lahat ng isinakripisyo niya para makarating doon. Sa puntong iyon, zero na ang kanyang manpower at wala na siyang pag-asa para mabuhay. Ngunit sumigaw siya at sinabing hindi siya susuko. Ipinilit niyang ang tanging makakapagpatalo sa kanya ay ang sarili niya, at pagod na siyang mapahiya sa harap ng taong gusto niyang suportahan. Inamin niyang ang tanging paraan para makasama siya nito ay sa pamamagitan ng paninindigan at hindi pagsuko, at masyado na siyang malayo para huminto pa. Nagtaka ang lahat kung saan nanggagaling ang kanyang bagong lakas habang idineklara niyang inilaan na niya ang kanyang buhay para makarating sa puntong iyon at kahit ikamete pa niya ay hindi siya susuko. Umabot sa 0.01% ang kanyang manpower habang pinilit niyang tumayo gamit ang mga sirang binti upang ipagpatuloy ang laban. Tumayo siya at nagdesisyong magpapatuloy. Sumigaw siya habang pinapanood siya sa situation room at nagulat silang lahat na nakatayo siya dahil lubos ng sira ang kanyang mga binti. Binalaan siya ni Hoshina na may internal bleeding siya at kung ipipilit niyang ipagpatuloy ang kompetisyon, pwede naman,
pero kapag masyado na siyang mahina ay i-activate ang shield niya at ibig sabihin ay talo siya. Ipinilit niyang magpapatuloy siya at sinabi kay Ishikawa na ituloy ang kompetisyon. Sa kanyang gulat, iniabot ni Ishikawa ang kanyang kamay at inaya siyang sumama. Naalala niya ang isang sitwasyon kung saan siya ay mahina at tinulungan siya ni Ishikawa. Inamin niya na si Ishikawa ay isang tao para sa lahat ng sitwasyon at sinabi niyang kung nalampasan nila ang lahat ng kompetisyon noon, kaya rin nila ito. Umakyat siya sa likod ni Ishikawa upang si Ishikawa ang magsilbing kanyang mga paa at maipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Pinanood sila mula sa Situation Room at natawa ang lahat. Tinukso ni Hoshina na kahit hindi sila tanggapin sa team para sa kanilang galing, dapat ay tanggapin sila bilang comic relief dahil medyo magulo silang dalawa. Ipinagpatuloy nila ang kompetisyon at pinagtitinginan sila ng iba pang players dahil mukha silang tanga. Nagreklamo si Ishikawa na pinagtitinginan sila ng mga kasamahan nila pero pinayuhan siya ni Kafka na huwag siyang mag-alala at hanggat natatapos nila ang laro, ayos lang. Sinabi niya kay Ishikawa na hanapin si Kikoro para masuportahan nila ito. Samantala, hinarap na ng mga manlalaro ang huling Kaijo at mas malakas ito kaysa sa inaasahan nila. Sinubukan ng iba ang lahat upang mapabagsak ito pero hindi naging epektibo ang kanilang pagsisikap. Gaya ng inaasahan, lumundag si Kikoro sa eksena at sinabi nilang hindi nila ito kayang talunin. Lumundag siya sa Kaijo at pinaputukan ito. Sinubukan niyang tapusin ang Kaijo pero mas malakas ito sa inaakala niya. Hinikayat ni Kafka si Ishikawa na dalhin siyang mas mabilis para makarating sila kay Kikoro at matulungan ito sa pagpatay sa Kaijo. Pagod na si Ishikawa dahil mas mabigat si Kafka kaysa sa inaasahan niya pero nahihirapan siyang sabihin ito kay Kafka. Hinikayat siya ni Kafka na gamitin ang kanilang shield power upang masuportahan ang sarili at makarating sila kay Kikoro. Habang mas bumibilis ang takbo ni Ishikawa, nakakatawa ang mukha ni Kafka. Nakahanap si Kikoro ng maluwag na parte ng Kaijo at inihanda ang huling atake. Matagumpay niyang binigyan ito ng huling tira at napatay ang huling Kaijo. Napabuntong hininga siya ng may galit habang nanalo sa laban para sa kanyang team at umusad sila sa susunod na yugto ng kompetisyon. Ang sitwasyon sa Situation Room ay nakakagulat. Inaasahan ni Hoshina na karamihan sa mga kalahok ay matatalo sa puntong iyon. Akala niya ay makakatanggal siya ng kahit 30 sa mga kalahok, pero sa puntong iyon ay wala pang na-disqualify, at ang pinakamasama lang na nangyari sa kanila ay mga injury. Lahat sila ay umami na hindi iyon ang resulta na inaasahan nila, at kinilala nila na ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas ang mga kalahok ay dahil kay Kikoro. Alam ng lahat na si Kikoro ay anak ni Director Shinomiya at napasigaw sila na hindi nila inakala na ang anak ng direktor ay magiging mid. Mukha siyang magiging malaking plus sa defense team dahil suportado siya at sinisigurado niyang nasa maayos na kondisyon ang mga kakampi niya sa field. Kontento siya sa nagawa niya noong araw na iyon at tumingin siya sa langit. Iniisip kung ipinagmamalaki siya ng kanyang ama at kung pakiramdam nito ay nagagampanan na niya ang potensyal na meron siya. Samantala, inalis na rin ni Ishikawa si Kafka mula sa pagkakakarga sa likod niya dahil tapos na ang unang bahagi ng laro. Umaasa sila sa pinakamainam at inaabangan ng resulta kung makakapasok sila sa susunod na yugto. Biglang binaril si Kikoro. Tumagal ng ilang segundo bago niya maintindihan ang nangyayari, at kinonsentre niya ang kanyang enerhiya sa bahagi ng sugat para makaligtas. Nagsalita si Kafka kay Ishikawa tungkol kay Kikoro na isa sa mga bihirang beses na nakasalamuhan nila ito. Inamin nilang siya ang beast na iniisip nila. Siya ang pinakamalakas sa team at suportado, isang malaking plus sa kahit anong team na mapabilang siya. Kung alam lang nila na nasugatan din ang bayani. Kinonsentre ni Kikoro ang kanyang shield sa kanyang dibdib upang mabuhay. Iniisip niya kung anong klaseng Kaijo ang bumaril sa kanya. Sa Situation Room, abala rin ang mga direktor. Ginutom ni Kikoro ang kanyang sugat at nagsalita ang Kaijo sa kanya, tinatanong kung anong nangyayari sa katawan niya. Nagulat siya na may Kaijo na nagsasalita at inamin niyang isa ito sa mga may mataas na intelligence. Matapos maghilam, sinubukan niyang lumaban muli. Nagkaroon ng emergency alarm sa Situation Room at sinubukang alamin ni Hoshina kung anong nangyari. Nalaman nilang may anomaly sa Kaijo at ang mga patay ay nabubuhay muli na may higit sa 6 na puntos ng intelligence. Mga highly intelligent Kaijo na tanging siya at marahil si Ashiro lang ang kayang tumalo. Inutusan ni Ashiro na ipagamit sa lahat ng estudyante ang pinakamalapit na shelter at subukang lumikas habang siya na ang lalaban sa Kaijo. Ipinahayag sa mga estudyante na umalis at nagsimula silang tumakbo pero tumanggi si Kikoro. Iginiit niyang ayaw niyang maging duwag at gusto niyang ipagmalaki siya ng kanyang ama. Tumayo siya pero muling binaril ng Kaijo at itinapon sa pader.
Naalala niya ang kanyang kabataan nang lumabas ang isang resulta ng paaralan at siya ang naging una sa klase. Ang ibang estudyante na mababa ang nakuha ay pinalakpakan ng kanilang mga magulang, pero ang kanyang ama ay wala man lang para ipagdiwang iyon. Sinabi ng butler sa kanya na uuwi ang kanyang ama ngayong gabi. Nang sinabi niya ang kanyang resulta, sa halip na purihin siya, tinanong siya ng ama kung ano ang nararamdaman niya at kung iniisip niyang sapat na ang isang tagumpay. Sinabi ng ama na kung haangga siya sa isang tagumpay, magbubunga ito ng kabiguan. Ipinaalala sa kanya ang kanyang tungkulin sa bansa at kung paano niya kailangang ipagmalaki ang yumaong ina. Tumanggi si Shinomiya na matalo at sa determinasyong manalo na nag-aalab sa kanyang puso, humarap siya sa halimaw hawak ang kanyang baril. Sinupalpal siya ng halimaw sa pader pero bumangon siyang muli, nangangakong magpapatuloy hanggang masupol niya ang kaiju. Sa utos ng ama at kagustuhang maging pinakamalakas sa battlefield, nagpatuloy si Shinomiya sa pakikipaglaban kahit ang kanyang kamay ay bumigay at hindi sinasadyang nabitawan ang baril. Napagtanto niyang naduraj na ang mga buto ng kanyang kamay, ibig sabihin ay hindi na siya makakapagpatuloy. Samantala, ang mga taga-suri na matamang nagmamasid kay Shinomiya ay nagpadala ng aerial support para tumulong, alam nilang may mali. Nakita nila na ang kaiju ay nag-iipon ng enerhiya sa sungay para maglabas ng malakas na atake kay Shinomiya kaya agad nilang ipinaalam kina Mina at Hoshina na dali-daling sumaklolo dahil si Shinomiya ang pinakadakilang talento ng siglo. Sa kasamaang palad, hindi sila nakarating sa oras, dahilan para sumuko si Shinomiya at lumuhod, tinatanggap ang kanyang kamatayan mula sa kaiju. Sa pintuan ng kamatayan, humingi siya ng tawad sa kanyang ama sa pagkabigo at pagiging hindi sapat. Dumating si Kafka sa tamang oras, sinabing huwag muna siyang sumuko at iniligtas siya mula sa atake ng evolved kaiju. Siya mismo ay nag-evolve sa kaiju form para lumaban at walang pag-aalinlangan na ipinakita ang tunay niyang makapangyarihang anyo. Samantala, ang ibang kandidato ay patuloy na lumalaban sa mga kaiju at nagsimula ng lumikas habang ang lahat ng kaiju sa lugar ay patuloy sa pagbubuhay muli. Si Ishikawa naman ay umaasang hindi mahuhuli si Kafka ng Defense Corp matapos nilang makita ang kaiju form nito. Ibinunyag ni Ishikawa na nang sila ni Kafka ay papalikas na rin, narinig ni Kafka mula sa isang senior na nasa panganib ang buhay ni Shinomiya kaya walang pasubaling tumakbo siya patungo roon para iligtas ito. Tungkol sa kanila, napatigil si Shinomiya sa pagsasalita nang malaman na ang matandang lalaki na tinutukso niya buong araw ay isang kaiju pala. Si Kafka sa kanyang nakakatakot na anyo ay lumuhod at nagmakaawang huwag sabihin sa Defense Corp na kaya niyang maging kaiju dahil siguradong papatayin siya kapag nalaman ang totoo. Sinubukang hadlangan ng halimaw ang pag-uusap nila sa pamamagitan ng energy blast pero pinatalsik lang ni Kafka ang atake sa kabilang direksyon gamit ang isang suntok. Alam niyang hindi titigil ang halimaw, kaya tumayo siya at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat kapag natapos na niya ang halimaw. Ang lead analyst na walang visual sa kalagayan ni Shinomiya ay nakadetect ng malakas na bug zone ng enerhiya na imposible kahit sa isang kaiju, kaya pinaghinalaan niyang si Kaiju number 8 ay lumitaw na roon. Ipinaalam niya ito kay Hoshina pero tinawag ni Hoshina itong system glitch dahil imposible raw na may makalikha ng ganong kalakas na enerhiya. Sa oras na iyon, pinaganya ni Kafka ang Super Saiyan mode, at sa pinakamakapangyarihang suntok ay binura niya sa wala ang kaiju. Ikinagulat ni Shinomiya dahil ni isang gasgas ay hindi niya nagawa sa halimaw. Tinapos ni Kafka ang lahat ng nalalapit na kaiju at ipinagpatuloy ang usapan kay Shinomiya, muling nakiusap na huwag siyang isumbong sa Defense Corp. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyong tao at ipinahayag ang kasiyahan na ligtas si Shinomiya. Dumating si Ishikawa at sinuntok si Kafka sa mukha dahil sa panganib na nilagay niya ang sarili sa publiko. Habang nagtatalo ang dalawa, nawala ng malay si Shinomiya dahil sa sobrang pagdurugo. Dumating sina Hoshina at Mina sa lugar kung saan natuklasan nilang nawasak na ang mga halimaw. Nagtaka sila kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa mga kaiju. Pero tapos na ang bahagi ng investigasyon at ang prioridad na ay ang kaligtasan ng mga examini. Nang malaman nila na ligtas na nadala ni Kafka at Ishikawa si Shinomiya pabalik sa base, nakahinga sila ng maluwag. Inatasan ni Mina ang investigation unit na alamin kung sino o ano ang gumawa noon sa kaiju at tumungo sila ni Hoshina sa ibang lokasyon para tapusin ang mga natitirang kaiju.
Sa pagtatapos ng pagsusulit, dinala si Kafka sa Defense Corp Hospital kahit hindi naman siya masyadong nasugatan. Binisita siya ni Ishikawa at sinabing ayos na si Shinomiya at kailangan lang ayusin ang kanang braso niya na durog na hanggang kalamnan. Si Mina, na nakikinig pala sa kanilang usapan, ay nag-ipon ng lakas ng loob upang bisitahin si Kafka, na ikinagulat ni Kafka at Ishikawa, hindi dahil binaliwala siya nito buong buhay niya kundi dahil si Mina ang pinuno ng Defense Corp. Narinig ni Mina na si Kafka ang nagdala kay Shinomiya sa ligtas na lugar kaya nagpasalamat siya sa kanya at binigyan siya ng saludo. Wala siyang sinabing iba at umalis. Hindi siya pinigilan ni Kafka dahil ipinangako niyang haharapin lamang niya si Mina kapag naging Defense Corp officer na siya. Samantala, si Shinomiya na dumaranas ng matinding guilt sa pagiging hindi perpekto ay binisita ni Hoshina para tanungin kung sino ang responsable sa pagsupil sa kaiju. Ngunit hindi niya sinabi ang totoo at inangkin na siya ang pumatay sa kaiju. Makalipas ang ilang sandali, naging pampublikong balita na kayang mabuhay ng mga kaiju kahit nawasak na sila, na siyang ikinatakot ng publiko. Ang intelligent kaiju na marahil ang responsable sa regenerative abilities ng mga kaiju ay narinig din ng balita pero nagulat nang malaman na wala ni isa sa mutated kaiju ang nakaligtas. Kaya naisip niya kung ganoon ba kalalakas ang mga captain ng Defense Corp upang supilan ang mga ito. Sa pagkadismaya, nag-transform ang intelligent kaiju sa human form para makihalubilo sa mga tao. Ang mas nakakagulat ay isa siya sa mga bagong sweeper sa team ni Kafka, senyales na magkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng dalawang kaiju. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.